edukasyon. Candon City Division, tara na! Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masisigasig na magulang at taga-subaybay na mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Gemma, ang inyong guro sa Araling Panlipunan para sa ika-4 na baitang. Bago natin simulan ang aralin sa araw na ito, narito ang ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng guro. Pangalawa, maghanda ng papel at panulat na magagamit sa pagtatala ng mga mahalagang konsepto sa aralin at sa pagsagot ng pagsasanay. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa lipunan, kultura at ekonomiya ng ating bansa. At para naman sa ating most essential learning competency para sa araling ito ay na ipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. At may layuning na ilalarawan ang mga gawaing pangkabuhayan sa iba't ibang lokasyon ng bansa, na iuugnay ang kapaligiran sa uri ng hanapbuhay. Natutukoy ang mga produkto at kalakal na matatagpuan sa iba't ibang lokasyon ng bansa. Narito ang mga patnubay na tanong para sa ating aralin. Una, ano ang kapaligiran? Pangalawa, ano-ano ang mga uri ng hanapbuhay sa ating bansa? Pangatlo, ano-ano ang mga produkto at kalakal na matatagpuan sa iba't ibang lokasyon ng bansa? Ating alamin ang ibig sabihin ng kapaligiran. Ang kapaligiran ay ang lahat na panlabas na mga puwersa, kaganapan at bagay na gumagalaw sa ibabaw ng mundo. Ang kapaligiran ng isang tao ay binubuo ng lahat ng mga bagay na nakapaligid sa kaniya, tulad ng bahay, gusali, tao, lupa, temperatura, tubig, liwanag, at iba pang buhay at walang buhay na mga bagay. Ang mga bagay na may buhay ay madalas na may interaksyon sa kanilang kapaligiran. Nagbabago ang mga organismo bilang pagtugon sa mga kalagayan o kondisyon sa kanilang kapaligiran. Ang kapaligiran ay may kinalaman sa gawain ng tao sa isang lugar, lalo't higit na hanap buhay o pagkakakitaan ng mga naninirahan dito. Naririto ang mga uri ng hanap buhay. Mga uri ng hanap buhay: pag-aalaga ng hayop at pagsasaka ay mga hanap buhay ng mga taong nakatira malapit sa kapatagan. Pagmimina at pagkakaingin ay hanap buhay ng mga taong nakatira malapit sa kabundukan o kagubatan. Pangingisda ay hanap buhay naman ng mga taong nakatira malapit sa dagat o katubigan. Paglililo ay hanap buhay ng mga taong nakatira sa mga lugar na may maraming bato at luwad. Pagnenegosyo ay mga gawaing nakalilikha at nagbebenta ng kalakal o serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng tao sa mga lungsod at kanayunan. Kaakibat nito ang anumang gawaing pang-ekonomiya na may layuning kumita at tumubo. Ang uri ng kapaligiran ay may kaugnayan sa uri ng hanapbuhay ng mga tao sa isang lugar. Ang bansang Pilipinas ay sagana sa yamang lupa. Iba't ibang uri ng produktong matatagpuan dito.
Naririto ang mga produkto at kalakal na matatagpuan sa iba't ibang lokasyon ng bansa. Mga produkto at kalakal na matatagpuan sa iba't ibang lokasyon ng bansa. Naririto ang mga larawan ng mga produkto sa pagsasaka. Ang palay, mais, niyog, pinya, abaka, saging, mangga, at kape. Tabako, bulak, bungang ugat, gulay at prutas, tubo, kahil, bulaklak, at durian. Makikita natin dito ang lokasyon ng mga iba't ibang produkto sa pagsasaka. Mula sa gitnang Luzon, marami rito ang palay. Sa Quezon ay niyog. Mula sa Cebu naman ay mais. Sa Baguio at Tagaytay, makikita rito ang maraming gulay, prutas at bulaklak. Mula sa Negros Occidental, marami rito ang tubo, saging at kahil. Sa Bicol ay abaka, at sa Bukidnon at Cotabato naman ay pinya. Mula sa Guimaras, maraming mangga. Sa Batangas at Mindoro ay kape. Sa Davao ay durian. Sa Baguio at Tagaytay ay makikita rin ang maraming bungang ugat. Atin ding alamin ang mga produkto sa pangingisda. Tulad ng galunggong, bangos, hipon, alimasag, perlas, at kabebe. Malawak ang palaisdaan sa bansa. Sariwa at masarap ang mga isdang nahuhuli sa karagatan, dagat, look at ilog ng Pilipinas. Ilan sa mga isdang ito ay tuna, bangos, tilapia, alumahan, lapu-lapu, tambakol, galonggong at karpa. Marami rin ditong pusit, hipon, sugpo, alimasag at alimango. May mga produktong dagat din na ginagawa ng maliliit na industriya tulad ng bagoong, patis, tinapa at daing. Nakikilala ang mga industriyang gumagawa nito dahil sa tamang lasa at timpla ng mga produkto. May mga produkto ring nakukuha sa ilalim ng dagat tulad ng perlas at mga kabebe na ginagawang palamuti. Isa pang produkto na maaaring gawin buhat sa tubig alat ay asin. Atin ding alamin ang mga produkto sa pagmimina. Mga halimbawa ng produkto sa pagmimina: ginto, pilak, tanso, petrolyo, platinum, apog, at chromite. Saan matatagpuan ang bawat produkto sa pagmimina? Matatagpuan sa Camarines Norte at Davao ang ginto. Mula sa Batangas ay pilak. Mula sa mga lugar ng Surigao, Cebu, Pangasinan, Isabela at Zamboanga del Sur ay tanso. Sa Palawan at Cebu ay petrolyo. Sa mga lugar naman na Bulacan at rehiyon ng Caraga ay platinum. Mula sa Rizal, Abra at Pulo ng Guimaras ay apog. Sa Misamis Oriental ay chromite. Dito nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Atin namang subukin ang inyong natutunan sa pamamagitan ng pagsasanay. Handa na ba kayo?
ihanda ang inyong panulat at papel sa pagsasagot. Para sa panuto, basahin ang mga pangungusap. Tukuyin kung anong hanap buhay ang naaangkop dito. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Una, isang mahalagang industriya na pinagkukunan ng gatas at karne. Ang tamang sagot ay pag-aalaga ng hayop. Tama. Pangalawa, ang mahalagang kabuhayan ng mga taong malalapit sa dagat at katubigan. Ang tamang sagot ay pangingisda. Magaling. Pangatlo, ang mahalaga at mamahaling uri ng bato at minerales na ginagawang alahas at palamuti ay nanggagaling sa pangkabuhayang ito. Ang tamang sagot ay pagmimina. Magaling. Ikaapat, ito ang mainam na hanapbuhay ng mga nakatira sa malalawak na kapatagan. Ang tamang sagot ay pagsasaka. Mahusay. Ikalima, ang hanap buhay na ito ay nagbebenta ng kalakal at serbisyo sa mga lungsod at kanayunan na tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Ang tamang sagot ay pagnenegosyo. Mahusay. Narito pa ang isang gawaing inyong sasagutin. Tukuyin ang mga produkto na matatagpuan sa mga lugar na nakatala sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa kahon. Mga pagpipilian ng isasagot: palay, tanso, pilak, tubo, apog, at asin. Una, sa Batangas. Ang tamang sagot ay kape. Pangalawa, sa Abra. Ang tamang sagot ay apog. Pangatlo, sa Pangasinan. Ang tamang sagot ay asin. Ikaapat, sa gitnang Luzon. Ang tamang sagot ay palay. At ang ikalima, sa Negros Occidental. Ang tamang sagot ay tubo. Magagaling mga bata! Ito naman ang para sa ating sanggunian sa ating aralin ngayon. Good job mga bata! Maraming salamat! Bye-bye!